Magandang araw! Kumusta na ang bawat isa sa atin? Homeroom guidance na naman. Isang araw na puno ng balitaktakan at aral ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ito si Teacher Ver, ang inyong guro na gagabay sa inyo sa ating mga gawain sa araw na ito. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload sa aking channel. Sa araw na ito, ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay parental guidance ay recommended. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa mga mag-aaral, ang module na ito ay nakadisenyo para sa inyo para matuto ka kung paano maging responsable pagdating sa inyong sariling proteksyon. Dapat mong malaman ang kahalagahan ng kaligtasan at seguridad sa loob man ng bahay o sa labas kapag ikaw ay pinahihintulutan na lumabas ng inyong tahanan. Ang bawat gawain sa module na ito ay makakatulong sa iyo upang maprotektahan ang iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Mayroong 6 na interactive activities para magkaroon tayo ng kasanayan. Ito ay ang mga sumusunod. Let's try this. Ito ay tutulong sa iyo upang maging handa ka na matuto sa ating aralin. Let's explore this. Ito ay gagabay sa iyo tungo sa kung paano pa ang kailangan mong matutunan sa ating aralin o sa module na ito. Keep in mind, ito ang magbibigay sa atin ng aral na kailangan nating matutunan at maunawaan sa module na ito. You can do it. Ito ay tutulong sa iyo na maisabuhay ang aral na iyong natutunan sa module na ito. What I have learned. Ito ay susubok sa iyo at susuri sa iyong natutunan sa module na ito. Share your thoughts and feelings. Ito ay makakatulong sa iyo na maihayag ang iyong iniisip at nararamdaman at personal na pananaw tungkol sa module na ito. Siguraduhin lamang natin na ating napakinggan ng mabuti ang paliwanag ko at napag-isipan, nasundan at ma-enjoy ang bawat gawain sa module na ito. Have fun, stay safe, and healthy. Learning objectives. Pagkatapos magawa ang ating mga gawain sa module na ito, ang bawat isa sa atin ay inaasahan na una, natutukoy ang impluwensya ng iba sa pagtugon sa personal at panlipunan na issue. Pangalawa, nakikilala ang benepisyo ng impluwensya ng magulang sa pagbuo ng kakayahan ng isang tao. At naisasagawa ang natutunang kasanayan sa paghawak sa mga personal at panlipunang kinaharap nating issue. Ang module na ito ay para lamang sa 3 at 4 na linggo ng 3 markahan. Ang kabuuang time allotment na meron tayo ay 120 minuto. Mga kakailanganan nating gamitin habang ginagawa natin ang module na ito. Kailangan natin ng worksheet o blank paper. Kailangan din natin ng coloring materials at kailangan natin ng pen o pencil para sa ating mga gawain. Ang buhay ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na makakaranas ka ng kaligayahan. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na ikaw ay malungkot dahil sa kahirapan ng ating buhay. Ang mga issue na ito ay normal lamang. Ngunit
dapat mo ring malaman kung paano magkaroon ng solusyon dito. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga magulang o tagapangalaga at ibang miyembro ng inyong pamilya. Nung nakaraang Module 7, tayo ay ginabayan upang ang ating sarili at ang ating kapaligiran ay magiging ligtas. Tinalakay din natin ang wastong paggamit ng social media, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Natandaan niyo pa ba mga bata ang ating mga napag-aralan? Mahusay mga bata, at dahil dyan, maaari na nating ituloy ang mga gawain sa module na ito. Tara, simulan na natin ang panimulang gawain. Sa ating panimulang gawain, tinatawag natin itong Let's Try This, na may pamagat, may point of view. Paano to? Basahin ng bawat pangungusap at sabihin kung ano ang inyong nararamdaman sa tulong at gabay ng inyong mga magulang at iba pang tao na sa inyong bahay. Iguhit ang star o bituin kung ang pahayag ay mahalaga, at square naman kung ang pahayag ay hindi mahalaga sa linya na para dito. Maari mo itong sagutan sa sagutang papel upang madala sa paaralan. At kung may kakayahan ka namang gumamit o magsagot sa link na ibibigay ko sa ating GC, ay maari ka namang sa link na lamang magsagot. Unang bilang. Sabihin ko sa aking mga magulang ang mga gawain ko sa libreng oras. Ano ang iguguhit mo? Bituin o square? Pangalawang bilang, ibahagi ko sa aking mga magulang ang mga naranasan kong hirap sa paaralan. Ano ang iguguhit mo? Bituin o square? Pangatlong bilang, hingin ko ang opinyon ng aking mga magulang kung kailangan ko ng payo. Pang-apat, ang puna ng aking mga magulang tungkol sa aking pag-uugali ay mahalaga. Panglimang bilang, ipaliwanag ko sa aking mga magulang ang mga aralin kung saan ako nahihirapan. Pang-anim, sabihin ko sa aking mga magulang kung mayroon akong pag-aalinlangan. Pang-pito, hingan ko ng opinyon ng aking mga magulang tungkol sa hindi namin pagkakaunawaan ng aking kaibigan. Pang-walo, ikonsulta ko sa aking mga magulang kung ano ang kanilang masasabi sa mga bagay na gusto ko. Pang-siyam, humingi ng payo kung ako ay nahihirapang magdesisyon tungkol sa isang bagay. At pang-sampo, makinig sa mga paalala ng magulang sa akin. So sa 10 mga pangungusap, guhitan nyo ang inyong papel ng bituin o square. Hayan, natapos na nating gawin ang una nating gawain. At dahil mahusay ang pagkasagot ninyo, maaari na nating sagutan ang una nating processing questions. Sa ating processing question, maaari nating isulat ito sa sagutang papel upang mailagay sa ating blue envelope at madala sa ating paaralan. Ngunit kung may kakayahan naman kayong magsagot sa link na ibibigay ko sa ating GC, ay maaring sa link na rin kayo magsasagot. Unang katanungan, ano ang iyong naramdaman tungkol sa gawain? Pangalawa, ano ang maraming shapes ang nagsasabi tungkol sa iyo? At pangatlo, paano nakakatulong sa iyo ang pagbigay suporta sa iyong mga magulang o nakakatanda sa iyo? Meron lamang kayong ilang minuto upang sagutan ang ating processing question.
Hayan, natapos na nating gawin ang ating processing question at napakahusay ang inyong pagkakasagot dito. At dahil tapos na nating gawin ang ating unang processing question, ay ipagpatuloy natin ang susunod nating gawain na tinatawag nating Let's Explore This. Meron lamang tayong time allotment para dito ng 20 minuto. Ang pamagat ng ating gawain na ito ay My Way, Their Way. Ang ating direction o panuto para sa gawain ito ay makikita natin sa ating screen. Dito sa ating screen ay makikita natin ang isang table. Ang panuto natin sa gawain natin ito ay kopyahin ang table na makikita natin sa ating screen. Humingi ng assistance o tulong mula sa ating mga magulang upang gawin ang ating gawain. Sa ating screen, makikita natin ang isang table na mayroong 3 kolom. Sa bawat kolom ay may mga pamagat. Sa unang kolom, ang pamagat ay situation. Ang pangalawang kolom, ang pamagat ay may solution. At ang pangatlo, ang pamagat ng kolom ay parents solution. For example, o halimbawa ng situation, my school bag strap was damaged o nasira. My solution, buy a new one o bibili ng bago. Parent solution, ano ang solution ng parents? Sew and wash it. Tahiin at labhan ito. Ito ay halimbawa lamang kung paano tayo hihingi ng payo o tingnan kung ano ang maaring solusyon ng ating mga magulang sa situation na meron tayo. Maaari kayong maglagay ng 3 hanggang 5 sitwasyon at lagyan nyo ng solusyon at hingi kayo ng payo sa inyong magulang kung ano sa tingin nila ang dapat gawin upang makita mo kung ang solusyon mo at solusyon ng parents mo ay magkatugma o magkaparihas. Meron lamang kayong ilang minuto upang gawin ang gawaing ito. Hayan, natapos na nating gawin ang ating ikalawang gawain at dahil mahusay ang inyong paggagawa ay maaari na nating ituloy ang pagsagot sa ating ikalawang processing question. Sa ating processing question ay maaari nating isulat o maaari natin itong isulat sa sagutang papel na sinagutan natin sa ating unang processing questions. Ngunit kapag meron ka namang kakayahan na magsagot sa link na ibibigay ko sa ating GC, ay maaring sa link na rin kayo magsasagot. Unang katanungan, ang naisip ba ninyong solusyon ay katulad sa solusyon ng inyong mga magulang? Pangalawang katanungan, ano ang inyong naramdaman sa solusyon na ibinigay ng iyong magulang? At pangatlong katanungan, sa paanong paraan nakatulong ang solusyon na inaalok ng iba para sa inyo? Mayroon lamang kayong ilang minuto upang sagutan ang ating processing question. Hayan, natapos na nating sagutan ang ating processing question at napakahusay ang inyong ginawa at maraming salamat sa pagtugon at pagsagawa ng ating gawain. At ngayon naman ay tutungo tayo sa ating gawain na tinatawag nating keep in mind. Dapat lamang nating tandaan mga bata na ang pamilya ang pinakapangunahing unit ng ating lipunan. Ito ang pinakapangunahing mapagkukunan ng impormasyon, pagmamahal at suporta. Kaya ang matatag na ugnayan ng pamilya ay mahalaga lalo na sa mga batang nasa murang edad pa lamang.
Ang mga magulang at iba pang nakakatanda o nakatatanda ng pamilya ay dapat magiging sangkot sa buhay ng isang batang katulad mo. Sila rin ang dapat tumingin sa mga gawain ng mga bata, sa kanilang mga gusto at kahit sa mga mahihirap na sitwasyon na kanilang kinahaharap sa kanilang buhay. Dapat lang nating tandaan mga bata na mahalaga ang pakikinig sa inyong mga magulang. Ang inyong mga magulang ang higit na nakakakilala sa inyo kanino man. Palagi nilang nais ang mabuti para sa inyo. Kadalasan palagi silang nagbibigay ng payo o paalala dahil gusto nilang protektahan kayo, dahil ayaw nila na magkamali kayo at maranasan ninyo ang mga pagkakamaling naranasan nila nung sila ay bata pa. Sabihin ninyo sa inyong mga magulang ang inyong iniisip o nararamdaman tungkol sa personal o isyung panlipunan. Ibahagi ninyo sa kanila ang inyong mga suliranin. Makikita natin ng ating mga magulang ay handa upang tulungan kayo. Ang inyong mga magulang ay marami ng aral na natutunan sa buhay at maaari na nilang maibahagi ito sa inyo. Kaya dapat makinig tayo sa ating mga magulang. Respetuhin natin sila, maging disiplinado tayo at magpasalamat sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap sa pagtatrabaho. Kaya nararapat lamang na mahalin natin sila. Hayan, ngayon na natutunan na natin kung gaano kahalaga ang pakikinig sa payo ng ating mga magulang at kung paano dapat natin sila pahalagahan, mahalin at respetuhin. Kaya maaari na nating ituloy ang ating kasunod na gawain at pinamagatan natin itong You Can Do It. Sa gawain ito ay mayroon lamang kayong 25 minuto upang tapusin ang gawain ito. Panuto. Isipin mo na ikaw ay isa ng magulang. Paano mo tulungan ang iyong anak sa sitwasyon na makikita natin sa ating screen? Isulat sa inyong sagutang papel ang inyong sagot at ilagay ito sa ating blue envelope upang madala sa paaralan. Ngunit kung mayroon naman kayong kakayahan upang magsagot sa link na ibibigay ko sa ating GC, ay maaring sa link na rin kayo magsasagot. Unang sitwasyon. Ang iyong anak ay humingi ng permiso na lumabas sa bahay upang makipaglaro sa parke kasama ang kaniyang mga kaibigan. Sa panahon ngayon na pandemic na hindi pinahihintulutan ang mga bata na lumabas ng bahay, ipaliliwanag mo sa kanya kung bakit hindi mo siya pinapayagan na pumunta sa parke. Pangalawang sitwasyon, sinasabi ng iyong anak na sinabi ng kanyang kaklase na nahihirapan ito na sagutan ang math module. Humiling ang kanyang kaklase na kung maari ay kopyahin na lamang ang sagot niya dahil mahirap naman talaga unawain ang math. Tinanong niya kung ito ang pinakamagandang gawin. Hayan, natapos na nating gawin ang ating gawain. Napakahusay ang inyong ginawa at natutunan nyo talaga kung paano humingi ng payo sa inyong mga magulang. At kapag kayo ay nagiging magulang na, alam nyo na rin kung paano bigyan ng payo ang inyong magiging mga anak. At dahil sa napakahusay niyong ginawa sa ating mga gawain, ay maari na tayong ipagpatuloy ang kasunod nating gawain. At ito ang pinamagatan nating What I Have Learned. Kung ano ang ating natutunan sa aralin natin sa araw na ito. Sa gawain ito ay mayroon lamang tayong 25 minuto upang matapos ang ating gawain.
panuto. Mababasa natin sa ating screen ang ating panuto. Kumplituhin ang mga pangungusap na nasa ibaba o makikita natin sa ating screen. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel upang mapadala natin sa paaralan. Ngunit kung may kakayanan naman kayong sumagot sa link, ay sa link na rin kayo magsagot sa GC o sa link na ibibigay ko sa ating GC. Unang pangungusap. I have learned that blank. Natutunan ko blank. Pangalawang pangungusap. My parents' guidance helped me to blank. Ang patnubay ng aking mga magulang ay nakatulong sa akin upang blank. Meron lamang kayong 25 minuto upang pag-isipan at alalahanin kung ano ang iyong natutunan sa ating aralin. Hayan, natapos na nating gawin ang ating gawain. At napakahusay ang inyong ginawa. Napakagaling niyong gumawa ng pangungusap. At dahil tapos na nating gawin ang gawain ito, maaari na nating ipagpatuloy ang kasunod nating gawain. At ito ang pinamagatang share your thoughts and feelings. Sa gawain ito ay meron lamang tayong 20 minuto upang tapusin ang gawain ito. Ang panuto ay mababasa natin sa ating screen. Ito ang panuto. Magbahagi ka ng mahalagang payo ng inyong magulang o ibang tao na ibinigay sa inyo. Isulat ito sa malinis na papel o di kaya kapag may kakayahan kayong sumagot sa link ay maaring sa link na rin kayo magsasagot. Halimbawa ng payo o mahalagang payo na ibinigay ng ating mga magulang. Una, mag-aral kang mabuti. Magpakabait ka. Respetuhin mo ang mga nakakatanda sa inyo. Ito lamang ay ilang halimbawa ng mga mahahalagang payo na ibinibigay sa ating mga magulang. Mayroon lamang kayong ilang minuto upang tapusin ang gawaing ito. Hayan, natapos na natin ang lahat nating gawain sa araling ito sa Module 8 ng ikatlong markahan. At umaasa ko na marami tayong natutunan sa ating mga gawain sa araw na ito. At sana ito ay magiging gabay sa atin upang mamuhay tayong ligtas at tahimik sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, ito si Teacher Ver ang nagsasabi na ang batang masaya ay ligtas at protektado sa lahat ng sitwasyon. Kaya dapat matutunan natin kung paano tayo magiging ligtas na harapin ang anumang sitwasyon sa ating buhay upang palagi tayong happy lang.